Pansin ko. Welcome back mga kaspero sa tipa na bagong episode. Samahan naman kami sa aming pamamana ngayong araw na to. At kasama pa rin natin si Papa Tonyo mga kaspero. At ang spot namin ngayon ay dito lang sa isla dahil wala pa sila Joy Adventure. At kami muna ni Papa Tonyo ang mamana ngayon. Dito kami sa likod ng isla ng Mana mga kaspero dahil dito ako nakahuli ng mga red bass nung nakaraang buwan kasama ko sila Native Channel at Joy Adventure. Kaya ngayon binalikan namin ni Papa Tonyo. Kaya try natin kung meron pa ba tayong mahuli dito. At pagkababa ko nga sa bangka mga kaspero ay napakalinaw ng visibility ng tubig dito sa spot natin ngayon. At habang naglo-load ako dito mga kaspero ay may natanawan ako mga isda sa ilalim. At mukhang mababaw lang yung tingnan mga kaspero dahil sa sobrang linaw ng tubig pero nasa 25 meters na po yan. Pagkatapos kong maload yung rubber mga kaspero ay nag-dive na agad ako dito. Nang sa ganun ay makapagsimula natin mag-hunt mga kaspero. At pagkaabot ko nga dito sa ilalim mga kaspero ay sinalubong agad tayo ng napakalaking maming. At hanggang tingin lang tayo dyan dahil bawal yung hulihin mga kaspero. At marami pa akong isdang nakita mga kaspero tulad ng mga sweetlips, surahan at saka yung red bass. Pero andun sila sa malalim na parte mga kaspero at ayang lumapit sa atin. Pero nung pagtingin ko dito sa right side ko ay may napansin akong isda at akala ko jobfish mga kaspero. Nung pagtagilid ay isa pala itong king mac kaya agaran kong nilapitan mga kaspero at naghansin na ako dito para mapansin tayo. Akala ko dito mga kaspero ay hindi na bumalik pero nung paangat na ako ay biglang bumalik sa atin kaya binalikan ko mga kaspero at ayun. At nung maklose ko na ang gap mga kaspero ay tinira agad natin. At ganda na pagkatama na spine shot pa. Maliit lang tingnan si lalim mga kaspero dahil sa sobrang linaw ng tubig. At nung pagtimbang namin ay umabot pala ito ng 10 kilo. At first drop pa lang mga kaspero ay nakadali agad tayo ng isang king mackerel or tangigi. At ito yung naging kaunahon ng isda natin sa araw na to.
lakas maming ay. Ako ay maming. Doon lang kaya na ako. Panibang pagsisid mga kaspero at dito ako nagdap kung saan natin nakita yung mga red bass, surahan at saka sweet tips mga kaspero. At nung malapit na ako sa lalim ay nakita ko na sila. At bala ko sana mag-ambush mga kaspero pero hindi ko na kaya magstay sa lalim gawa ng sobrang lalim na at umabot na ito ng 27 meters kaya pass muna tayo dyan. May nakita pa sana tayong dalawang golden trevally mga kaspero pero sobrang ilap naman ito kaya huwag pilitin ng ayaw mga kaspero. Kaya ahon muna tayo magpahinga at para sa ating panibang pagsisid mga kaspero. At dito mga kaspero at habang pailalim tayo ay may nakasabayan akong isang tangigi at sobrang amo pa nga nito mga kaspero at nung pagtagilid niya ay tinira ko na agad mga kaspero at sa di ko nasahan ay dalawa pala sila at andun yung isa na una. Napababa pa yung patama natin sa isda mga kaspero kaya binigyan ko siya ng line nang sa ganun ay hindi lumaki yung sugat niya at hindi ito makawala mga kaspero. At finally mga kaspero ay nahawakan na rin natin ng tangigi na to at maliit lang ang tangigi na to mga kaspero pero sobrang lakas baka hila ng line kaya secure na natin ang isdang to na sunod ay makapag-dive pa ulit tayo. At ito yung naging pangalawang huli natin sa araw na to mga kaspero at pangalawang king mac. Labit mo gud tagigi pod. Labit mo gud tulo ka tangigi. Wala pa bagsakar ko hangat na kayo. Wala na. At dahil nga medyo maagos ang spot natin ngayon mga kaspero ay natangay tayo dito sa malalim na parte kaya balik tayo sa bangka at balik tayo doon sa spot kung saan na napana yung unang king mac kanina. Panibang pagsisid mga kaspero at bala ko sanang mag-ambush dito at nung malapit na ako sa bottom ay may napansin akong isda na nakasandal sa bato at isa pala itong high fin coral trout mga kaspero at good size na kaya ito yung target natin. At nung maklose ko ng gap mga kaspero ay tinira ko na to at yun tinamaan naman at ganda pa ng patama natin, walang kawala talaga kaya secure ng istang to. At ito yung naging pangatlong huli natin sa araw na to, isang high fin coral trout or suno mga kaspero.
Panibang pagsisid mga kaspero, at dahil nga may dalawang king mac na tayo ay pang ulam na naman ang target natin sa dive na to. Kaya ambush pa rin tayo mga kaspero. Nang sa ganun ay komportable tayo pumana ng isda. At sure talaga na lalapit ang isdang target natin mga kaspero. At hindi nga nagtagal mga kaspero ay may napakita na isang talakitok at good size na to, kaya panain na natin to. Panibang pagsisid mga kaspero, at hanap pa rin tayo ng pangulam, at habang pailalim ako dito ay may sumalubong sa atin na apat na talakitok, at nung tinuto ko na sana yung pala sa kanila ay bigla itong lumayo sa atin, kaya hindi natin pinilit mga kaspero at nagpatuloy lang tayo hanggang sa makaabot tayo sa ilalim at antayin na lang sila na sila yung lumapit sa atin. At nag-fish call agad ako dito mga kaspero para mapansin tayo at may chance na bumalik sila. At hindi nga nagtagal mga kaspero ay ito, papalapit na sa atin, at yung maliliit ang nauna pero yung target natin ang pinakamalaki, kaya antayin natin mga kaspero. At ito na, lumapit yung pinakamalaki mga kaspero, at nung maklose ko na ang gap ay tinira ko na.
Panibang pagsisid mga kaspero, at habang nagpapahinga tayo sa taas ay may napansin akong mga grupo ng talakitok dito mga kaspero. At nung pailalim tayo ay may napansin akong isang malagono or jobfish mga kaspero, kaya change target tayo at dito tayo mag-focus sa malagono since may dalawang talakitok naman tayo. Antayin natin lumapit ang isdang to. At pagkatapa ko nga dito mga kaspero, eh andun yung jobfish sa unahan at dalawa pala sila. At ito yung pinakamalaki ang target natin. Kaya nung pag-close ng gap natin ay pinana ako na. Panibang pagsisid mga kaspero, at palubog na yung araw kaya try natin dito sa malalim na parte kung may mapana pa ulit tayo na pelagic mga kaspero. Kaya ambush pa rin tayo dahil dito tayo komportable at malaki ang tsansa na makahuli tayo ng malaking isda. At pagkatapa ko nga dito mga kaspero ay may nakita tayong good size na Harlequin sweet lips at hindi mo natin tinira yan gawa na pelagic yung target natin. At nung napansin ko na wala na talagang isdang dadaan dito mga kaspero, kaya ni-unload ko na yung isang rubber ko nang sa ganun ay hindi overpower yung pana natin at hindi ito mag-stuck sa bato. Mahirap na, malalim pa naman.
panibang pagsisid mga kaspero, at ito na yung last dive natin sa araw na to. At dumapa ako dito mga kaspero dahil nga may napansin tayong mga grupo ng talakitok at good size na, kaya pitas na ng isa mga kaspero. At secured na mga kaspero ang panghuling-huli natin sa araw to na isang golden spotted trevally or putian na dilawan kung tawagin dito sa isla ng Kanipo. PM na mga kaspero, kaya enough na to sa araw na to, kaya uwi na tayo mga kaspero. Yan ako, mamsan ako, tandeo no? Hindi nga nagkayo. Bininta namin yung tangigi mga kaspero, at yung maliliit naman ay ginawa naming pangulam, at ang kilo ng tangigi ay 180 per kilo, at ito lahat yung kita natin sa araw to mga kaspero. And the next day mga kaspero ay namana kami, kasama ko si Native Channel, at ito na yung araw kung saan nakapana tayo ng napakalaking mamsa. At sa time na to mga kaspero ay papunta na ako kung saan yung malaking bato, at doon yung malaking mamsa mga kaspero. At pagkaabot ko nga sa bato mga kaspero ay ito, nakita ko na yung mamsa na palabas na, at buti nang napakaamo, kaya napana natin ang isdang to.
At akala ko nga dito mga kaspero ay mas stone shot ko. Pero hindi pala, kaya mapalaban tayo dito mga kaspero dahil napakalaki nito. Kaya panoorin nyo lang mga kaspero hanggang dulo ang sumunod na nangyari. At napansin ko mga kaspero na tumigil na sa paghila yung mamsa kaya garang kong sinundan kung saan siya pumunta. At andito lang pala mga kaspero, umikot sa bato at tingnan nyo naman kung paano nabaloktot yung shop natin at inikot dun sa malit na bato. Kaya tingnan nyo mga kaspero ang nangyari sa shop natin mamaya. At nung tumigil ang isda mga kaspero ay agarang kong tinawag si Native Channel na sa ganun ay may sagawa ang chicken shot mga kaspero na sa ganun ay secure talaga ang isda natin. Bro! Para! Para! Yes. Ha? Loy kayo bro? Ha? Loy kayo shop di ana sa bato. Wala. Des sa bato dako. Ha? Wala bato ha? At sa wakas mga kaspero ay naangat na natin ang isdang to at nahawakan na. Tingnan nyo naman kung ano yung itsura ng shop natin at di na purmo mga kaspero. Wow. Wala pa isang oras yung dive natin mga kaspero pero nakahuli na tayo ng napakalaking mamaw na isda at ito pala mga kaspero ang napakalaking mamsa na nahuli ko sa buong buhay ko na umabot ng 31 kilos at dahil nga nabaloktot yung shop natin mga kaspero ay napagpasyahan ko na aangat na lang sa bangka at magpahinga na at si Bro Native Channel naman ay namana siya after nito at di na siya nakahuli kaya
Pagkatapos ay umuwi na kami mga kaspero. Ay, dab sa. Diretso talaga. Ya, amo yan. Sige. Gituyok sa bato nga shop, murag gidanima. Kani ha? Oh. Ako pa naglawas sa katungkuhan ng squad, 20 or so. Mura. No. Tangtang shark fin. Katong ako ang atong natangtabo din sharp pin. Nga anak ko. Tuyok pa. Kada. Lisod lang ito. Jagpat ko. Dah. Ayun. Nakauwi na tayo mga kaspero. Ito yung shop natin. Nabaluktot. Kawawa. Hindi na to napalitan ng bago. Yan o, natanggap pa yung isang shark fin niya. Grabe talaga. Hindi na purma yung shop natin. Ano, kamusta boy Sorahan? Ito yung isda, mga kaspero. Makamaw sa laki. Diyan ka. Diyan ka boy Sorahan. Diyan ka. Yan. Ganinin mo sa kamay. Yan. Ang liit yung At hanggang dito lang ang ating video mga kaspero, at abangan nyo ang susunod na upload ko dahil kasama na natin si Joe Adventure mga kaspero. Ayos.